The image of Jesus Nazareno departed from the Carino Grandstand early Friday morning, signaling the start of Traslacion 2026. For updates, we go to mobile journalist Evan Tarinque. Evan, nasa na ang andas ngayon? Yes, Angela, currently ngayon, nandoon pa rin siya sa may Ayala Boulevard, patawid ng Ayala Bridge sa mga oras na ito. Kanina nga, nalapitan natin sa may bandang Finance Road itong andas kung saan nga medyo bumagal ulit yung pagdaan nito dahil nga doon sa volume ng mga tao na gustong makakapit at makapasok doon nga malapit sa andas. No? Kanina may mga nakausap tayo na talagang nakasampa na, yung tawag nila nakasampa na doon sa may anda kanina. And sabi nila, madali daw pumasok, mahirap makalabas dahil nga nagkakaroon ng salubungan yung mga gusto pumasok. Pero currently, nandito tayo sa may Quezon Bridge kung saan makikita nyo sa aking likuran, ito yung numbers, yung volume ng mga deboto ngayon araw dito sa may Quezon Bridge. No? Makikita natin, itong mga debotong to, galing to doon sa may kabilang side, yung galing sa mga Finance Road. At papunta naman sila dito, banda sa may Quezon Bridge, natawag silang Quezon Bridge papunta sa may Arlegui hanggang dito sa may Palangka. No? Pero kanina dito sa may sa may Palangka Street sa may Manila, nakita natin na meron na talagang volume ng tao, mga individuals doon sa baba, no? Talaga pagdating natin doon sa usually naman kasi nangyayari pagdating dito sa may Carlos Palangka, sa may Arlegui, medyo mas lalong bumabagal yung daloy nung andas dahil nga congested, maraming tao at masikip din kasi yung mga kalsada. Pero kanina, mga nag-ikot tayo doon sa mga medical tents, no? Karamihan daw yung mga dinadalo doon, yung mga kapatid natin na nasugatan sa paa, mga nabubog o kaya naman natusok nung mga barbecue stick na pakalat-kalat sa ngayon. Angela? Evan, last year isa sa ng pabagal ng paggalaw ng andas was yung issue ng mga debotong sumasalubong, no? Going up opposite yung direksyon ng procession. This year, kaninang umaga, parang na-resolve yon because may mga ihos na itabig daw nila. Pero ngayon ba, continuous, controlled ang pagsalubong or hindi na kinaya? Kanina, Diego, nakita natin yan doon sa may bandang Finance Road, no? Kaya naman talaga mas bumagal doon yung daloy nga, yung paggalaw nga nung andas, no? Currently kasi, Ayala Boulevard pa rin. So, tatawid pa siya ng Ayala Bridge. Pero kung i-compare natin sa the previous years, ayon doon sa mga nakausap natin na talagang tumasama, pumupunta sa Traslacion, mas mabilis daw ngayong year, no? Dahil nga rin daw doon sa mga sinasabing upgrade ng andas na meron ng steering wheel sa loob, kaya naman mas kontrolado na yung pag-ikot nung paggalaw nung andas currently, no? So isa yun, naging factor bakit mas mabilis ngayon. Pero let's see pa rin, no? Tinignan pa rin natin kung abot nga doon sa target na 12 hours na makauwi nga or makaibalik nga yung imahe ng Jesus Nazareno sa loob ng Quiapo Church dahil currently medyo bumabagal ulit yung daloy ng tao. Evan, gusto ko lang malaman yung pace at which the andas is moving, no? At this point, at this time last year, nasaan ba yung andas nun? Diego, kasi last year, medyo mas late pa umalis yung andas last year from Quirino Grandstand. I believe before 5 a.m. No? Ngayon kasi, 4:41. maaga. No, maaga ngayon, around 4 a.m. nakaalis na siya kaagad. No, so the usual time around 10, I believe nandito na siya sa may bandang Carlos Palangka last year. Yes. Pero currently ngayon inaantay natin na nandun pa rin siya sa may Ayala Boulevard at tatawid pa rin siya sa may Ayala Bridge bago nga makaabot dito sa may Carlos Palangka. Nakikita niyo naman maraming mga deboto na talagang lumalapit at umiikot. So malabo, ngayon. Evan, malabo ang 12 hours. Well, di natin masasabi, pero yun ang target pa rin, no? Diego, currently 12 hours, pero so far, kanina alas 4, 8 a.m. na nandun pa rin yan doon sa may Finance Road. So, 4 na oras sa bumabiyahe, pero medyo mabagay yung pag-ikot nito, Diego. Well, as we speak, kumusta naman ang seguridad dyan? May mga nakita ka pa rin bang lumalabag doon sa mga pinagbabawal ngayon ng LGU ng Manila? And of course, yung mga nagtitinda ng mga pagkain, di ba? Isa yan sa mga binilin ni Mayor.
Alam mo, Angela, ito sa mga nagtitinda ng pagkain, no, talagang nakita natin na marami pa rin talaga nagtitinda ng mga pagkain, no, kahit nga pinagbawal na ito, lalo na yung may mga sticks, no. Kanina, may mga nakita pa rin tayo mga nagbibenta ng may mga banana cue na may mga sticks, no, banana cue, pati na rin yung mga, they call it, yung pusit na iniihaw, no. So, yung mga yan, may mga sticks at nakikita nga natin, pakalat-kalat, gaya na nga lang nito, ito makikita natin. Dito sa may baba ng crew cab namin, ito makikita may mga sticks sa Oo nga, no? pakalat-kalat yan na ito, may mga sticks sa pakalat-kalat na delikado. Lalo na nakapaa ngayon yung mga individuals, no? So yan yung pinagbabawal ngayon na sana naman daw, wag muna tinda pero hindi mapigilan kasi yung ilang mga nagtitinda at talagang pinipili na pumwesto dito, no? Kaya naman yung iba ginagawa, binabaon yung mga sticks at itatapon na lang sa tamang lagayan. Diego, Angela? Okay, so last year, 8.1 million ang mga nakilahok na mga deboto sa traslasyon. Ngayon ba, meron ka na bang estimate ng mga nakilahok at aasahan pa natin mga ilan? Angela, kanina, no, nung umaga, bago umalis sa Quirino Grandstand, yung estimated more than 100,000 na kagad yung individuals na napila. Pero so far, ngayon, no, yung inaantay nga nila, they believe na pumarehas or mas dumami pa yung number ng deboto dito sa may dito nga sa traslasyon, no, kung last year nasa 8 million, where they expecting na baka tumapat din ng 8 million o lumagpas pa ng numbers from last year, pero currently wala pang official numbers na inilalabas. Ang nakita lang natin from the authorities is more than 100,000 yung current na bilang sa ngayon. Angela? Alright, sige. Thank you for the updates, mobile journalist Evan Tarinque. Stay safe.